Ang Rodrigo Roa Duterte. Tiwala sa acquittal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang banyagang tatayong senior legal counsel niya sa International Criminal Court na si Attorney Nicholas Kaufman. Narito ang report. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. We will be filing all necessary applications in due course. Puno ng kumpiyansa ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na makapanayam ng media sa kanyang pagiging senior legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi niya, posibleng abutin pa ng 1 linggo ang pagbuo nila ng kanilang defense team. Nakabisita na raw si Kaufman sa kanyang kliyente sa ICC detention facility. Naroon din kanina si dating Executive Secretary Salvador Medialdea para dalawin sana ang dating Pangulo. Pero nakastretcher siya nang lumabas. Ayon sa Philippine Embassy, habang nagpaparehistro sa reception counter, sumama ang pakiramdam ni Medialdea. Isinugod siya sa ospital. Nagsilbing guardian si Senator Robin Padilla at sumama ang ilang taga-embahada. Hindi pa sinasabi kung bakit sumama ang kanyang pakiramdam. Nag-a-apply namang makabisita rin kay Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte at si Senator Padilla na hihingi raw ng payo sa mga gagawin sa kampanya ng partidong PDP Laban. Bukod sa pagkamit ng hustisya, pwede ring mabigyan ng danyos ang mga biktima ng nilitis ng ICC. Ang pambayad sa kanila, kukunin sa bulsa ng nahatulang guilty ng ICC. Kaya mahalaga raw na ma-freeze ang kanilang assets o ari-arian. Ayon sa ICC, pwede na yang gawin kahit gumugulong pa ang kaso. Pero sabi ng isa sa 5 Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kapag hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan ire-request ang pag-freeze ng asset ng akusado. This asset, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Ayon sa Malacanang, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze order. Ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, bukod sa walang legal na basihan para sa freeze order, wala rin daw i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Pero sa 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Nooy Pangulong Duterte, nakahuli-huling saliin niyang isinapubliko, mahigit 28 million pesos ang kanyang net worth. Sabi ng ICC, kapag hindi sapat ang mga nabawing asset ng akusado, may trust fund naman ng hukuman na pwedeng gamitin para tulungan ang mga biktima. Samantala, tinanggihan ni Solicitor General Menardo Guevara na maging abogado ng gobyerno sa petition for habeas corpus na inihain sa Korte Suprema ng ilan sa magkakapatid na Duterte kaugnay sa pag-aresto sa kanilang ama. Giit ni Guevara, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa, kaya posibleng hindi maging epektibong kinatawa ng OSG ng gobyerno sa kaso. Si Guevara ang nagsilbing Justice Secretary noong Duterte administration. Sagot dyan ng Malacanang. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya, kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Ayon kay Guevara, nasa Pangulo na raw kung mananatili siya bilang Solgen o hindi. Ang DOJ na ang nagsilbing abogado ng pamahalaan sa kasong ito. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na, nabigyan namin yung comment namin kahapon.